arugante nyo. Pag nasa tama ka, huwag ka matatakot paglaban, lalo na pag sinasaktan ng pamilya niya. Aminado ang mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto na worried sila ngayon sa kanilang seguridad matapos ang nangyaring gulo sa NAIA noong nakaraang linggo. Kasunod na rin ito ng lantarang pagbabanta sa kanila ng tatlong kapatid ng kolumnistang si Ramon Tulfo na sina Rafi, Ben at Erwin. Siyempre hindi mo maalis yung takot sa amin. Kaya sabi ko, hindi naman kami sanay dito talaga sa mga death threat, mga threat na ganyan. At kung may masamang mangyari sa amin ng asawa ko, ng mga anak ko, alam niyo na sinong gumawa nun. Pumunta na ako sa PNP at binigyan po kami ng security po. Inamin ng TV5 na hindi makatwiran at labag sa Code of Ethics ang naging asal ng magkakapatid na Tulfo sa kanilang programa noong Lunes. The three hosts have been suspended from their show starting Wednesday. Samantala, kamakalawa ay naglabas naman ng desisyon ang Movie and Television Review and Classification Board ng ruling na nagsususpinde sa TV program ng magkakapatid na Tulfo sa loob ng 20 araw. Ayon sa ahensya, malinaw na may nalabag na batas ang nasabing palabas. The panel deemed it fit to to protect the public in the best interest also of the public and to prevent any further violation. The panel opted to impose this 20-day preventive suspension. Iba naman ang paniniwala rito ng management ng TV5. Kahapon ay dumulog sa korte ang TV5 upang pigilan ang implementasyon ng suspensyon. Samantala, bago pa man masuspinde mula sa kanilang programa, humingi na ng paumanhin ng magkakapatid na Tulfo sa kanilang manonood. Sa panig naman ng panganay na si Ramon, nauunawaan daw niya ang ginawang pagtatanggol sa kanya ng mga kapatid, bagamat mali ang pamamaraan ng mga ito. Pinaaral ko sila. Ako yung naging pangalawang ama nila. Pero maling-mali yung ginawa nila. They should have kept their emotions in check. Tsaka hindi sa publiko. Kaya tama lang na humingi sila ng patawad. Pag may nangyari sa kanila, paano kami? Kami ang natural suspects kahit na ngayon wala na talaga. Hindi naman sila nag-sorry sa amin. Sa tao sila nag-sorry eh. Diba? At isa pa parang hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung sorry nila. Sa kabila ng paghingi ng paumanhin ng mga Tulfo, nagpa siyang mag-asawang Claudine na dumulog sa korte. Kahapon May 11, hiniling ng mag-asawa sa Quezon City Regional Trial Court na mag-issue ng temporary protection order laban sa magkakapatid na Erwin, Rafi at Ben. Nais rin nilang maglabas ang hukuman ng writ of amparo na naglalayong pigilan at pahintuin ng magkakapatid sa pagbabanta o pananakot sa celebrity couple. Kinakailangan to dahil sa protection po ng aking pamilya, asawa at anak. Dahil hindi man tayo sanay sa ganitong may death threat sa atin. At siguro para rin malaman ng mga tao na under threat kami. Kagaya yung sinabi ko, si Sabina, natatakot ako dahil late ang reaction nun At tahimik na bata yun. At yung bunso ko nagsalita na nung una pa lang At yun, yung kinuwento nga sa akin ni Claudine na nananaginip na daw siya, ganun. At yun ang parang lumakas din ang loob ko ulit na talagang ituloy itong laban na to, laban sa mga magkakapatid na yan. Samantala, Raymart has ruled out an amicable settlement at this moment. Nagboluntaryo kasi si Senator Miriam Defensor Santiago na mag-mediate sa dalawang panig. The senator is a friend of the Tulfos, habang malayong kamag-anak naman ni Raymart, ang asawa ng senadora. Yung mapapatawad ko, yung parati ko sa stress, yung mapapatawad ko yung ginawa niya sa akin. Yung panununtok at paninipa niya sa akin. Pero yung pananakit niya sa asawa ko, yun ako gigil talaga. Alam mo, hindi naman din ako magpa-file ng kaso kung talaga hindi matibay ebidensya. At sa akin yung totoo lang talaga. God is my witness.
Basta malalaman yung totoo. Mga natatagong paraiso, mga kultura at tradisyong halos limot na. Hahanapin, tutuklasin at ipapakita sa pamamagitan ng mga mata ng Kapuso environmental advocate na si Richard Gutierrez. Richard talks about his latest adventures. Live on Star Talk TX. Richard, congratulations. May bago ka namang adventure. Yes, Tito Ricky. Good Oo, afternoon. So, starting tomorrow yun, ano? Yes. Pero Richard, unang-una, ano ba yung mga hinahanap mo raw? Sino o ano? Ay, yung sino, alam ko ba? Yung ano ang hinahanap mo? Tito Ricky, Ano? hahanapin natin dito ang mga iba't ibang lugar sa Pilipinas na hindi masyado napupuntahan ng mga tao, mga paraisong nakatago. Alam naman natin na maraming lugar dito sa Pilipinas na talagang Undiscovered. napakaganda na undiscovered. At pati yung mga traditions, cultures, people, yung buong experience of traveling and yun, kung ano yung mga iba't ibang adventure sa Pilipinas. Yan So- ang matutuklasan nila dito sa... Oh, I heard na ang dami mo na raw natuklasan. Ano yung mga na-discover mo, na-uncover mo? As of now, kakasimula pa lang namin Tito Ricky. So, I expect na marami pa kami pupuntahan na lugar, marami pang adventures. But so far, nakaikot na ako sa Palawan, sa Sibuyan, Ay, ganda sa doon. Romblon. Napakagandang mga lugar. At ito yung mga lugar nga na hindi madaling puntahan. Oo, so- So marami na ako nagawang adventures sa mga nakikita nyo sa videos ngayon. Pero tomorrow magsisimula yan at tomorrow nila mapapanood kung ano talaga yung mga So ginawa. doon nila, nagagalugan mo itong mga lugar na to, ano? Oo. O hanggang sa kasulok-sulukan ng mga underground rivers sa Palawan, no? Yeah. So Richard, nalilinya ka sa ganitong activity, ano, yung outdoors, adventure. Determinado ka bang ipagpatuloy pa ang iyong environmental advocacies? Yes, Eco-friendly adventurer? Yes, since I was a kid talaga, I was always up for adventures. Hilig ko na talaga ang mag-discover ng mga bagong lugar. Parang blessing yun para sa akin pag nakaka-travel ako. Pero siguro yung higher purpose ng show namin is really to promote ecotourism, tourism with sustainability, and syempre to help na rin the local governments and the mga barangays regarding their areas. So yun yung higher purpose ng show O namin. bagay sa'yo. Kasi pagkakilala ko sa'yo, you're a discoverer, adventure in more ways than one. Yeah. Anyway, Richard, malapit ka rin bumalik mag-adventure sa Telebabad, no? Could you tell us about your Yes, malapit going na rin back yan. to Telebabad? Ngayon nga, Tito Ricky, back-to-back talaga yung trabaho ko dahil galing Pinoy Adventures, didiretso naman ako sa soap opera na Makapiling Kang Muli na magsisimula na sa first week of June. Talagang very exciting din yung soap opera na yan na makakasama ko si Sara Labati and si Miss Carla Abellana. So, hala Richard, imbitahin mo silang sumama sa mga adventures mo week after week after week. Yes, mga kapuso, bukas na po magsisimula ang Pinoy Adventures starting 8:30 p.m. pagkatapos ng I Believe. Mga kapuso, samahan niyo akong lakbayin ng buong Pilipinas sa Pinoy Adventures. So, tomorrow na yon. Tomorrow, 8:30 p.m. Abangan niyo po yan. Thank you, Richard. Ang Pinoy Adventure tomorrow. Thank you so much, Richard. At Richard, balikan natin ngayon si Boots Francisco na sa Kapuso Weekend in Boracay para sa exciting na nangyari doon live. Boots, nandiyan ka ba? Okay, mga kaibigan, siyempre narito pa rin tayo sa ating coverage ng ating Kapuso Weekend in Boracay. At nakikita nyo sa aking likuran ang lahat ng stars, ang ating mga Kapuso stars. Ito, nagdatingan na kagabi, kaninang umaga. Kaway, mga girls, stand up, show your body. Come on. Ang mga nagseseksiyang mga katawan, ipakita. Okay, ito, ang ganda. Ito, likod lang, ulam na. Okay, hello. Are you enjoying? Parang hina? Yeah! Ayun, nag-e-enjoy sila. Okay, at mamaya ito. Actually, nagdati nga ito, papuputi pa. Ngayon, ito na, mga tanda silang lahat. At mamaya, ang mga dapat yung abangan ay ito ang All-Star Volleyball. Tapos may obstacle course, merong Pinay Games. Siyempre, ito yung mga ginawang mga actually parang mga larong ginawang parang Pilipino talaga. Parang sungkang something na giant sungka na gagawin. Parang magiging physically challenging. Tapos magkakaroon mamaya ng sunset
yoga na actually dapat sunrise yoga to, kaya lang umulan kanina, pero tuloy pa rin yan syempre. At syempre ang part 2 ng Kapuso Nights kung saan magkakaroon ng concert kagabi, napakaraming nangyari sa aming Kapuso Nights, talagang dinagsanang tao. In fact, ibang mga taga-probinsya sa Panay Island, yung mga taga-Antique, dumayo dito para lang manood ng Kapuso Nights. At magbabalik po ang Star Talk at with Dennis Trillo, the birthday boy, abangan nyo. Magbabalik po kami. Salamat, Flawless. Send more sunblock.